Akala ko tapos na ang lahat pero ngayong gabi, muli kong narinig ang boses nila sa labas ng pinto, at alam kong hindi na ako makakatakas. Ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay at karanasang ibinahagi ng mga tao. Layunin nitong magbigay aliw at kilig sa mga mahilig sa kababalaghan at misteryo. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Iwasan ang labis na takot at huwag basta maniniwala sa lahat ng naririnig, lagi pa ring mas mahalaga ang mag-ingat at magdasal. Madilim ang langit ng gabing iyon, parang may mabigat na unos na nakabinbin sa itaas. Tahimik ang buong baryo ng San Roque, isang maliit at liblib na lugar sa gilid ng bundok, na binabalot ng malamig na simoy ng hangin at halimuyak ng tuyong lupa. Sa bawat pag-ihip ng hangin, tila may kasamang bulong na humahaplos sa balat, mga bulong na hindi galing sa tao. Sa di kalayuan, tumatama ang mahinang liwanag ng buwan sa lumang bahay sa dulo ng kalsada, bahay na pagmamay-ari ng alkalde ng bayan, isang matandang lalaki na kilala sa kasipagan, ngunit mas kilala sa mga kwentong umiikot sa kanya sa dilim. Sinasabi ng matatanda na hindi basta-basta ang pamilya ng alkalde. May dugo raw silang kakaiba, dugong aswang. Wala pang nagpapatunay, ngunit marami ang nagkukwento tungkol sa mga biglaang pagkawala ng mga hayop at kung minsan, tao, sa kanilang baryo. Lahat ay natatakot magsalita ng direkta laban sa kanya, sapagkat may kapangyarihan siya, hindi lang sa posisyon, kundi pati raw sa mga nilalang ng gabi. Sa gitna ng katahimikan, makikita ang isang binatang naglalakad pa uwi mula sa kanyang trabaho sa kabilang bayan. Si Ramil, 23 taong gulang, payat ngunit matipuno, ay kilala sa baryo bilang tahimik at hindi palaimik. Anak siya ng isang magsasaka at lumaki sa hirap, kaya't lahat ng paraan ay ginagawa upang makatulong sa pamilya. Ngunit ngayong gabi, hindi tulad ng mga nakaraang gabi, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Bawat yapak niya sa graba ay kumakalansing, at sa bawat hakbang, naririnig niya ang mahina, ngunit mabilis na tunog ng mga yabag sa kanyang likuran, tila may sumusunod. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita maliban sa kalsadang nilalamon ng anino ng mga puno. Pinilit niyang maglakad ng mas mabilis, at naramdaman niyang bumibigat ang hangin, para bang may presensyang hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad, nadaanan niya ang lumang bahay ng alkalde. Mataas ang bakod nito at may matandang punong balete sa gilid. Sa pagitan ng mga kortinang nakatakip sa bintana, may sumisilip na tila 2 pulang mata na kumikislap sa dilim. Pinilit niyang huwag magtagal sa tapat ng bahay, ngunit hindi niya maiwasang mapansin na may mahinang awit na nanggagaling mula sa loob. Boses iyon ng isang babae, malambing ngunit may himig na parang nanlilinlang. Bigla, may kaluskos mula sa punong balete. Mula sa madilim na sanga, may gumalaw. Sa anino, mababanaag ang isang matangkad na figura, payat ngunit matikas, na may mahahabang kamay at matutulis na kuko. Hindi malinaw kung lalaki o babae, ngunit ramdam ni Ramil na hindi iyon tao. Hindi siya nakagalaw, para bang may malamig na hangin na humawak sa kanyang katawan. Isang tinig ang sumutsot mula sa dilim, Ramil, matagal kitang hinintay. Nanindig ang balahibo niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang boses, ngunit parang nasa mismong tabi niya. Pilit niyang inihakbang ang kanyang paa, ngunit tila mabigat ang kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang mainit na hininga sa kanyang batok, at nang siya ay muling lumingon, wala siyang nakita. Ngunit bago siya makatakbo, may biglang liwanag mula sa bintana ng bahay. At sa liwanag na iyon, nakita niya ang alkalde, nakaupo sa isang lumang silya, nakangiti. Sa kanyang tabi, isang batang babae na maaaring nasa 10 taong gulang lamang, maputla at walang emosyon ang mukha. Ngunit ang mga mata nito kasing pula ng dugo. Hindi na nag-isip si Ramil at tumakbo palayo, ngunit habang papalayo siya, narinig niyang muli ang tinig ng alkalde, mababa at malamig, hindi ka na makakatakas, apo. Sa gabing iyon, nagsimula ang sunod-sunod na pangyayaring yayanig sa buong baryo ng San Roque. At para kay Ramil, hindi na niya alam kung anong dugo ang nananalaytay sa kanya. Nang gabing iyon, kahit mabilis ang takbo ni Ramil palayo sa lumang bahay ng alkalde, hindi niya magawang itaboy sa isip ang mga matang pula ng batang nakita niya.
Para bang nakaukit na iyon sa kanyang isipan, at kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, mas malinaw pa itong bumabalik. Hindi niya rin maunawaan ang huling sinabi ng alkalde, "Hindi ka na makakatakas, Apo." Apo. Hindi siya kailanman nagkaroon ng kahit anong kaugnayan sa pamilyang iyon. At kung biro man iyon, bakit tila puno ng pananakot at katiyakan ang boses nito? Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng ina niyang si Aling Nena. Kita sa mukha nito ang pag-aalala nang makita ang pawis at hingal ng anak. "Anak, bakit parang may humahabol sa'yo?" Tanong nito habang binubuksan ang pinto. Tumango lang si Ramil at nagsabi na pagod lang siya. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang tingi ng kanyang ina, isang tingi na parang may alam ito, ngunit pinipiling manahimik. Habang kumakain sila ng hapunan, napansin ni Ramil na tila nagiging alisto si Aling Nena sa bawat kaluskos sa labas. Madalas nitong lingunin ang bintana, at sa tuwing may ihip ng hangin, pinipikit nito ang mga mata at nagdadasal ng mahina. Nang tanungin niya kung bakit, ngumiti lamang ito ng pilit at sinabing, "Basta, huwag ka nang magdaan sa tapat ng bahay ng alkalde, kahit araw." Walang paliwanag kung bakit, pero ramdam ni Ramil na may bigat ang babala. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, napansin niyang kakaiba ang kilos ng mga tao sa baryo. Ang karaniwang maingay na palengke ay tila tahimik at maraming tindero ang hindi nagbukas. Ang ilan ay nakatingin sa kanya na parang sinusukat siya mula ulo hanggang paa, at may mga bulungan na agad humihinto kapag dumadaan siya. May isang matandang lalaki ang biglang lumapit at mahina, ngunit mariing sinabi, "Umalis ka na habang maaga pa bago ka nila angkinin." Bago pa man makapagtanong si Ramil, naglakad na palayo ang matanda na para bang ayaw ng masangkot. Pagsapit ng hapon, nagdilim ng mas maaga kaysa karaniwan. Makapal ang ulap at tila mabigat ang hangin, amoy lupa na parang pagkatapos ng ulan kahit hindi naman umuulan. Sa di kalayuan, may nakita siyang isang lumang kariton na hila ng kabayo, nakahinto sa gilid ng kalsada. Walang kotsero. Sa ibabaw ng kariton, may nakalambitin na mga kulambo na parang bagong hugas, ngunit may bahid ng kulay kayumanggi sa gilid. Nang lapitan niya, napansin niyang hindi iyon putik, parang dugo. Bago niya masilip ang laman ng kariton, biglang tumunog ang kampana ng simbahan ng malakas, 3 beses. Nagtataka si Ramil dahil wala namang misa o espesyal na okasyon. Habang tumutunog ito, naramdaman niyang parang mas lumalamig ang paligid. Ang mga aso sa baryo ay nagsiungol at nagsitahol, lahat nakatingin sa iisang direksyon, patungo sa bahay ng alkalde. Mula sa malayo, nakita niya ang alkalde na nakatayo sa balkonahe, nakasuot ng mahabang barong na tila gawa sa lumang tela, at sa tabi niya ang batang babae. Pareho silang nakatingin diretso kay Ramil kahit may kalayuan sila. Nakangiti pa rin ang alkalde, ngunit ang bata, walang imik, nakatitig lang na parang sumisilip sa kaluluwa niya. Napalunok si Ramil at mabilis na nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit habang binabaybay niya ang daan, naramdaman niya ang paglapit ng isang kakaibang tunog sa likuran, mahina ngunit mabilis na yabag, kasabay ng isang uri ng paghingal na hindi normal sa tao. Nang lingunin niya, wala namang tao pero sa lupa, may bakas ng paa. Malalaki ito, parang paa ng tao, ngunit may mahahabang kuko sa dulo. Pagdating niya sa gilid ng kagubatan, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok. May narinig siyang bulong na parang sinasabi ang pangalan niya, paulit-ulit, kasabay ng mahihinang halakhak. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong gumagalaw mula sa pagitan ng mga puno. Mabilis, mahaba ang mga galaw, at bawat hakbang nito'y tila hindi tumatama sa lupa. Sa isang iglap, nakarinig siya ng kalabog mula sa kagubatan. Lumabas mula roon ang matandang balo sa baryo, si Aling Marta, nanginginig at parang wala sa sarili. Nilapitan siya ni Ramil, ngunit bago pa siya makapagtanong, mahina nitong sinabi, "May dala silang dugo ng sanggol ngayong gabi, hindi ka dapat magpakita." At sa parehong bilis, tumalikod ito at naglakad pabalik sa dilim. Hindi na alam ni Ramil kung anong paniniwalaan. Ang mga babala, ang mga matang pula, ang alkalde na tila may alam sa kanya, lahat ay nagbubuo ng larawan na masyadong nakakatakot isipin. At habang papalapit ang gabi, ramdam niyang may mangyayari at siya mismo ang sentro ng lahat. Sa sumunod na gabi, halos hindi makatulog si Ramil.
Ang bawat kaluskos ng hangin sa labas ay parang yabag na papalapit. Ang maliliit na ingay mula sa kisame ay tila mga kuko na kumakamot sa kahoy. Kahit nakapikit, ramdam niya ang malamig na presensya sa loob mismo ng bahay nila. Nilingon niya ang ina, na natutulog sa kabilang banig, at napansin niyang mahigpit itong nakayakap sa isang lumang rosaryo na parang takot na takot. Hindi na siya nagtanong, alam niyang wala rin itong sasabihin. Bandang hating gabi, bigla siyang nagising sa mahina, ngunit malinaw na tunog, parang may kumakatok sa bintana. Una, dahan-dahan. Pagkatapos, mas mabilis. Dahan-dahan siyang bumangon, nanginginig at sumilip. Wala siyang nakita sa labas, pero ang salamin ng bintana ay may 3 malalalim na guhit, parang pinilas ng matatalas na kuko. Kinabukasan, pinilit niyang magtrabaho para makalimot. Pero habang nasa bukirin, dumating ang kaibigan niyang si Thomas, hingal na hingal at pawis na pawis. "Ramil, kailangan mong makita to," sabi nito. Sinundan niya si Thomas patungo sa gilid ng ilog at doon, natagpuan nila ang isang patay na kalabaw. Wala itong sugat na halata, pero tuyong-tuyo na ang katawan, parang sinipsip ang lahat ng dugo. Sa paligid nito, may mga bakas ng paa na kapareho ng nakita ni Ramil kagabi, malalaki, mahahaba ang kuko, at paikot-ikot sa katawan ng hayop na parang pinaglalaruan. Habang pinagmamasdan iyon, biglang may sumigaw mula sa kabilang pampang. Isang batang lalaki, putik-putikan, at may sugat sa braso, ang tumatakbo palapit. Kinuha nila si ate, sigaw nito bago bumagsak sa lupa. Nang tanungin nila kung sino ang kumuha, nanginginig lang itong tumuro patungo sa direksyon ng bahay ng alkalde. Hindi na nagsalita ang bata pagkatapos, at parang tulala na lang habang nililinis nila ang sugat. Habang papauwi, sumagi sa isip ni Ramil na hindi lang pala siya ang nasa panganib. May iba pang nawawala at baka mas marami pa kaysa sa alam ng mga tao. Ngunit bakit tila walang gustong magsalita? At bakit parang lahat ay takot sa mismong alkalde, kahit may mga malinaw na palatandaan na may kinalaman ito? Pagsapit ng gabi, dumalaw si Thomas sa bahay ni Ramil, dala ang isang lumang kahon. "Ito, baka makatulong," sabi niya. Sa loob nito ay may lumang talaan, mga pahinang may dilaw na at halos punit na, puno ng mga pangalan at petsa. May mga larawan rin ng mga taong hindi pamilyar kay Ramil, karamihan ay kabataan, at lahat ay may pulang marka sa gilid ng litrato. "Galing to sa tatay ko. Noon pa may mga nawawala sa baryo, pero laging sinasabi na umalis lang sila o lumipat. Pero lahat ng pangalan dito huling nakita, malapit sa bahay ng alkalde." Bago pa man sila makapag-usap pa ng matagal, may malakas na kalabog mula sa labas. Para bang may mabigat na bagay na bumagsak sa bubong. Mabilis nilang pinatay ang lampara at nagkubli sa sulok. Sa katahimikan, narinig nila ang mabagal na paglakad sa ibabaw ng bahay, thump thump thump, kasunod ng kaluskos ng kuko sa yero. Minsan, may mabigat na tunog na parang may kumakalmot para makapasok. Nang tumahimik, akala nila iligtas na. Pero mula sa bintana, dahan-dahang mailumusot na anino, mahaba, payat, at tila nababanat ang katawan sa paraang hindi dapat kaya ng tao. Walang mukha na malinaw, pero kita ang mapupulang mata na parang apoy sa dilim. Bago sila makagalaw, narinig nilang may humuni mula sa di kalayuan, isang matinis, nakakapangilabot na tunog, at sa isang kisap mata, nawala ang anino, parang tinawag palayo. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Ramil at Tomas na pumunta sa bahay ng isang matandang albularyo sa kabilang baryo, si Mang Kaloy. Matagal na raw itong hindi lumalabas dahil sa sakit, pero kilala sa kaalaman sa mga nilalang ng gabi. Pagdating nila, agad silang sinalubong ng matanda na tila inaasahan na sila. "Alam ko kung bakit kayo nandito, anito, pero tandaan nyo, ang laban na to hindi lang basta laban sa mga aswang. May dugo kang dala, Ramil, at yon ang hinahanap nila." Nanlamig si Ramil. Hindi niya maintindihan kung paano siya magkakaroon ng ganong koneksyon. Pero bago pa man siya makapagtanong, biglang may malakas na sigaw mula sa labas, isang tinig ng babae, humihingi ng tulong. Mabilis silang tumakbo palabas, at sa dilim, nakita nila ang isang babaeng duguan, papalapit mula sa gubat. Ngunit sa bawat hakbang nito, nagbabago ang anyo. Ang buhok ay humahaba,
ang balat ay nangingitim, at ang mga mata ay unti-unting nagiging pula. Ang babaeng papalapit mula sa gubat ay patuloy na nagbabago ang anyo. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng isang kakaibang tunog, parang pumutok na kahoy at mga kalamnan na nababanat lampas sa normal. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng naging pula, at ang bibig ay unti-unting bumuka ng mas malaki kaysa dapat, ipinapakita ang hanay ng matatalas na ngipin na tila sabik sa laman. Si Ramil at Tomas ay napaatras, ngunit wala silang matatakbuhan. Sa kanilang likuran ay si Mang Kaloy, nakapikit at mahigpit na kumakapit sa isang lumang anting-anting, tila nagdadasal ng mabilis. Biglang tumigil ang babae ilang hakbang mula sa kanila. Ang malamig na hangin ay sumingit sa pagitan nila, at ang paligid ay tila biglang tumahimik. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos mula sa mga dahon, parang lahat ng bagay sa paligid ay nakikiramdam. At sa katahimikan, isang mababang boses ang nagsalita mula sa bibig ng babae, ngunit malinaw na hindi kanya, uuwi ka rin sa amin, apo. Nanigas si Ramil. Muli na namang lumabas ang salitang iyon, apo, at ngayon ay galing sa isa pang nilalang. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya na bawat pagbigkas nito ay parang may kumakalas sa kung anumang depensa ang bumabalot sa kanya. Pinilit niyang umatras, pero sa gilid ng kanyang mata ay may gumagalaw, mga anino na parang mga kamay, dahan-dahang gumagapang mula sa lupa papunta sa kanyang mga paa. Hinila siya ni Tomas at nagtakbuhan sila papasok sa loob ng kubo ni Mang Kaloy. Isinara nila ang pinto, ngunit ilang segundo lang ay narinig nila ang malalakas na kalabog mula sa labas. Ang sahig ay umuuga, at mula sa bubong ay may tunog na parang kinakamot ng napakahahabang kuko. Minsan, may naririnig silang mahihinang halakhak na tumatago sa kanilang pandinig na para bang galing sa lahat ng direksyon. Habang tumitindi ang ingay, biglang sumigaw si Mang Kaloy, "Huwag kayong lilingon sa bintana, kahit ano pa ang makita nyo." Ngunit sa kabila ng babala, nakaramdam si Ramil ng matinding kuryosidad. Dahan-dahan siyang tumingin at muntik nang mawalan ng hininga. Sa labas, nakadikit mismo sa salamin, ang mukha ng alkalde. Ngunit hindi ito normal. Ang balat nito ay parang nababalat, at sa ilalim ay may kulay abong laman na gumagalaw. Ang mga mata niya ay mas maliwanag na pula, at ang ngiti niya ay umaabot halos sa tainga. Sa tabi niya, ang batang babae, nakatayo lang, ngunit ang anino nito sa lupa ay gumagalaw ng mag-isa, parang ibang nilalang. Tumakbo si Tomas para hatakin si Ramil palayo sa bintana, ngunit sa paghawak niya, napansin nilang pareho na malamig ang balat ng alkalde. Hindi dapat nila iyon maramdaman mula sa loob. Pero para bang may manipis na pader na lang ang naghihiwalay sa kanila. Sa labas, naririnig nila ang mabagal ngunit malinaw na yabag, papalapit sa mismong pinto. Sa bawat hakbang, mas lumalamig ang paligid. Ang mga kandila sa loob ng kubo ay isa-isang namamatay hanggang sa iisang piraso na lang ang naiwan, nanginginig ang liwanag. Biglang may sumigaw mula sa malayo, isang tinig na hindi pamilyar, malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Sa saglit na iyon, biglang tumigil ang lahat ng ingay at muling sumibol ang katahimikan. Ngunit alam nilang hindi iyon ligtas na katahimikan. Bumukas ng kaunti ang pinto, walang kumatok, walang humawak sa seradura, basta na lang itong bumukas. Sa siwang, kita ang makapal na dilim sa labas, mas makapal pa kaysa sa natural na gabi. At mula sa dilim, may lumabas na isang kamay, maputla, mahaba, at may kuko na parang bakal. Pumalo ito sa pinto, ngunit hindi tuluyang pumasok. Narinig nilang muli ang boses ng alkalde, handa na siya. Sa sandaling iyon, hinablot ni Mang Kaloy ang kamay ni Ramil at inilagay ang anting-anting sa kanyang palad. Takbo, utos nito. Ngunit sa pagbukas nila ng likurang pintuan para makatakas, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nasa gitna na ng kagubatan, kahit ang kubo ay dapat nasa gilid lamang nito. Wala silang maalala kung paano sila nakarating doon, at ang daan pabalik ay natatakpan ng makapal na hamog. Sa dilim, may mga matang kumikislap isa-isa, hanggang sa daan-daang pares ng pulang mata ang nakapalibot sa kanila. Sa gitna ng kagubatan, nakatayo sina Ramil at Tomas na parang naipit sa isang bangungot na walang katapusan. Ang malamig na hamog ay tila gumagapang sa kanilang balat, at ang daan-daang pares ng pulang mata ay dahan-dahang lumalapit,
umiindayog sa dilim na para bang lahat ay sabay humihinga. Hawak pa rin ni Ramil ang anting-anting na iniabot ni Mang Kaloy, ngunit pakiramdam niya ay walang silbi iyon laban sa dami ng nilalang na nakapalibot sa kanila. Biglang may humakbang mula sa hanay ng mga mata, isang babaeng matangkad, payat, at may buhok na tila usok na kumakaway sa hangin. Nang lumapit ito, unti-unting luminaw ang anyo si Aling Nena, ang ina ni Ramil. Ngunit hindi ito ang ina na kilala niya. Ang balat nito'y kulay abo, ang mga labi puno ng dugo, at ang mga kukoy mas mahaba at mas matulis kaysa sa isang matanda dapat. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti puno ng kalungkutan at gutom. Anak, hindi ko na kayang itago sa'yo, wika nito, mahina ngunit malinaw. May dugo ka ng lahi nila, dugo ng alkalde. Anak ka ng isang aswang. Para bang bumagsak ang buong mundo kay Ramil. Hindi siya makapaniwala, ang ina mismo ang nagsabi. Gusto niyang sumigaw, magtanong, pero nanigas ang kanyang dila. Sa tabi niya, tila natulala si Tomas, hindi makapagsalita sa bigla ng revelasyon. Lumapit pa si Aling Nena, at sa bawat hakbang nito ay umaatras si Ramil. Akala ko, may lalayo kita sa kanila pero matagal na nilang alam kung nasaan ka. At ngayong naramdaman na nila na malapit ka ng magising, hinding-hindi ka na makakatakas. Mula sa gilid, lumitaw ang alkalde at ang batang babae. Pareho silang tahimik, ngunit sa bawat hakbang ng bata ay gumagalaw ang anino nito ng kakaiba, ngayon ay parang may sungay at buntot na mahaba, gumagapang papalapit sa paanan ni Ramil. Ang alkalde naman ay nakatingin lang, ngunit ang titig niya ay parang humihila ng kaluluwa mula sa katawan. Biglang sumigaw si Mang Kaloy mula sa di kalayuan, hawak ang isang baston na may nakakabit na mga buto at lumang tela. Ramil! Hindi ka nila makokontrol kung ikaw mismo ang tatanggi. Ngunit bago pa niya maituloy, dalawang nilalang mula sa dilim, malalaki at parang hayop na tao, ang sumugod sa kanya at kinaladkad palayo. Nawala ang sigaw ni Mang Kaloy sa kalaliman ng kagubatan at iniwan silang mag-isa ni Tomas. Si Tomas ay biglang hinila ng isang nilalang mula sa kanyang likuran. Isang matangkad na babae na nakaluhod sa lupa, nakangiti habang unti-unting hinahatak siya papasok sa makapal na uso. Ramil! Tulungan mo ako, sigaw ni Tomas, ngunit sa isang iglap, nalunod ang boses niya sa mga halakhak ng mga mata sa dilim. Ngayon, mag-isa na si Ramil, nakaharap sa alkalde, sa batang babae, at sa kanyang sariling ina na tila hindi na niya kilala. Kung susama ka sa amin ngayon, hindi ka na maghihirap. Magiging isa ka sa pinakamalakas, wika ng alkalde. Ngunit bago siya makasagot, lumapit ang bata at hinawakan ang kamay niya, mainit, parang apoy, ngunit mailamig na tumatago sa buto. Sa mismong hawak na iyon, nagsimulang dumilim ang paningin ni Ramil. Nakikita niya ang mga imahe, mga taong sinasakal, mga hayop na pinapatay, at mga katawan na walang buhay na nakakalat sa ilalim ng buwan. At sa bawat larawan, siya mismo ang gumagawa. Napaatras siya, hingal na hingal, habang bumabalik ang normal na paningin. Ngunit ang mga mata ng lahat na nilalang sa paligid ay mas lumapit na ngayon, halos dikit na sa kanya. Sa di kalayuan, umalingaw ang tinig ng alkalde, hindi ka makakatakas sa dugo mo, apo. At doon na natapos ang gabi. Walang malinaw na daan palabas, at ramdam ni Ramil na bawat hakbang niya, mas lalo lang siyang hinahatak papunta sa kanila. Ang tanong ngayon, susuko ba siya, o lalaban hanggang huling hininga? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ramil, ano ang gagawin mo? Sa tingin mo, makakaligtas pa ba siya? Nanginginig si Ramil habang papalapit ang kanyang ina, ang alkalde, at ang batang babae. Ang mga pulang mata sa paligid ay kumikislap na parang daan-daang kandila sa kadiliman. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, mabilis, magulo, at tila handa ng pumutok. Hawak niya pa rin ang anting-anting na iniabot ni Mang Kaloy, ngunit parang unti-unti itong umiinit at nabibitak, na para bang hindi kayang labanan ang bigat ng presensyang nakapalibot sa kanya. Anak, wala ka ng ibang pupuntahan, bulong ng kanyang ina habang umaabot ang mahahaba nitong kuko sa kanyang pisngi. Piliin mo na kami bago pa maging huli ang lahat. Sa bawat hakbang nito ay may kaluskos ng tuyong dahon sa lupa, ngunit walang hanging gumagalaw. Sa kabilang panig, ang alkalde ay humakbang pasulong, mabagal ngunit sigurado.
Ang batang babae naman ay hindi lumalapit, ngunit ang anino nito ay gumagapang na parang ahas, dahan-dahang papalibot sa mga paa ni Ramil. Naramdaman niya ang malamig na haplos nito sa kanyang balat, hindi isang normal na anino, kundi parang buhay na nilalang na handang pumatay. Biglang may sumabog na liwanag mula sa anting-anting sa kamay niya. Napaatras ang ilan sa mga nilalang sa paligid, ngunit mabilis silang bumalik, mas galit, mas mabangis. Napasigaw si Ramil at sa unang pagkakataon, tumakbo siya papunta mismo sa alkalde, itinaas ang anting-anting at sinubukang isaksak ito sa dibdib ng matanda. Ngunit bago ito tumama, nahawakan ng alkalde ang kanyang braso gamit ang isang lakas na hindi makatao. Hindi mo ako kaya, apo, malamig na sabi nito, sabay pagpisil ng mahigpit hanggang maramdaman ni Ramil na parang mababali ang kanyang buto. Ngunit sa halip na sumuko, pinaikot niya ang anting-anting at itinusok sa braso ng alkalde. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging hiyaw, at ang balat ng alkalde ay nagbitak, naglabas ng maitim at mainit na dugo na may amoy na parang bulok na laman. Habang pumipiglas ang alkalde, naramdaman ni Ramil na may malamig na kamay na humawak sa kanyang batok, ang batang babae. Sa isang iglap, bumalik ang mga bangungot na nakita niya noon, siya, sa ilalim ng buwan, kumakain ng laman ng tao. Ngunit ngayon, malinaw na, ang biktima sa panaginip ay si Tomas. Nagliyab ang galit sa kanya. Sa halip na matakot, isinunggaban niya ang kamay ng bata at hinila ito palayo, ngunit nang mahawakan niya, parang lumusot ang kamay niya sa balat nito, at naramdaman niyang may nilalang sa loob na kumikilos. Ang anino nitong may sungay at buntot ay lumaki, bumuka ang bibig na parang pinto sa kadiliman, handang lamunin siya ng buo. Sa huling segundo, sinaksak ni Ramil ang anting-anting sa mismong anino. Sumabog ang liwanag, mas maliwanag pa kaysa buwan, at isa-isang naglaho ang mga pulang mata sa paligid. Ang ina niya ay sumigaw, ngunit sa halip na boses ng isang tao, iyon ay tila ungol ng hayop na nasusunog. Ang balat nito ay nagsimulang magbalat, at sa loob, walang laman, parang abo na hinipan ng hangin. Ang alkalde ay napaluhod, nanginginig, habang ang kanyang balat ay patuloy na nabibitak at nagiging alikabok. Ngunit bago tuluyang mawala, ngumiti ito kay Ramil at nagsabi, hindi mo mapapatay ang dugo sa iyong ugat. Babangon kami sa loob mo. At sa isang iglap, naglaho ito, kasama ang bata at ang lahat ng mga nilalang sa paligid. Tahimik ang paligid. Walang ingay, walang galaw, maliban sa mabigat na paghinga ni Ramil. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, nanlamig siya, ang anting-anting ay basag na, at sa pagitan ng kanyang mga kuko, may bakas ng maitim na dugo-dugo na hindi kanya. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, may narinig siyang mahina, ngunit malinaw na tinig, hindi pa tapos. Sa kadiliman ng kagubatan, mag-isa siyang nakatayo, hindi alam kung ligtas ba siya, o kung nagsisimula pa lang ang kanyang tunay na bangungot. Humihingal si Ramil habang nakatayo sa gitna ng kagubatan, ang liwanag mula sa basag na anting-anting ay unti-unting namamatay hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang paligid. Wala na ang alkalde. Wala na rin ang batang babae at ang anyo ng kanyang ina. Ngunit sa halip na ginhawa, isang kakaibang bigat ang bumalot sa kanyang dibdib, parang may iniwan silang parte ng kanilang kasamaan sa loob niya. Tahimik ang lahat, maliban sa mga huni ng kuliglig at ihip ng malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Mabigat ang kanyang mga paa, ngunit pinilit niyang maglakad pabalik sa baryo. Bawat yapak ay parang naglalakad siya sa isang lugar na hindi na siya sigurado kung tunay pa. May mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin, mabilis, halos imposibleng hulihin ng mata, ngunit tuwing lilingon siya, wala naman. Nang sa wakas ay marating niya ang gilid ng baryo, napansin niyang kakaiba ang katahimikan. Wala ang mga ingay ng aso, wala ang halakhakan mula sa mga kapitbahay, at tila lahat ng bahay ay nakasarado, nakapinid na parang may takot sa labas. Kumabog ang dibdib niya nang makita ang bahay nila. Bukas ang pinto at mula sa loob ay may malamlam na liwanag ng gasera. Pumasok siya ng dahan-dahan. Sa hapag, may nakahandang pagkain, kanin, tinolang manok, at isang baso ng malamig na tubig. Para bang inaasahan siya. Ngunit wala ni isa mang tao. Umupo siya, nanginginig ang kamay habang hawak ang kutsara, at napansin niya ang isang maliit na papel na nakatupi sa tabi ng plato.
Binuksan niya ito at nabasa ang nakasulat, "Malapit ka nang maging isa sa amin." Napaatras siya, at sa gilid ng kanyang pandinig ay may narinig siyang mahina, pamilyar na tinig, boses ng kanyang ina, mahinahon ngunit puno ng banta. "Anak, uwi ka rin sa amin." Tumayo siya at mabilis na lumabas ng bahay, tumakbo papunta sa bahay ni Mang Kaloy. Ngunit pagdating niya roon, sarado ang pinto, at sa pintuan ay may nakapaskil na lumang papel na may tatak ng krus. Nakaukit sa ibaba ang mga salitang, "Tiwala na ako rito. Huwag mo na akong hanapin." Halos mabaliw siya sa kaba. Bumalik siya sa gitna ng baryo, ngunit wala siyang makitang tao. Ang tanging buhay na nilalang na bumungad sa kanya ay isang pusang itim na nakaupo sa bubong, nakatitig sa kanya na parang kilala siya. Nang suminghap ang pusa, para bang may narinig siyang humalakhak mula sa loob ng kanyang ulo. Naisip niyang baka bangungot lang ang lahat. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, nanlamig siya. Doon, sa ilalim ng kanyang kuko, nanatili pa rin ang manipis na bakas ng maitim na dugo na hindi matanggal kahit gaano niya kuskusin. Kinagabihan, natulog siya ng pilit, ngunit ginising siya ng tunog ng mga yapak sa labas ng kanyang bahay. Mabagal. Mabigat. Lumalapit. Tumigil ito sa mismong harap ng kanyang pinto, at kasunod ay isang mahinang pagkatok, 3 beses lang. Hindi niya sinagot, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, narinig niya ang boses ng batang babae mula sa kagubatan, "Ramil, may utang ka pa sa amin." Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya gumalaw, hindi siya huminga. Hanggang sa mawala ang tunog ng mga yapak at bumalik ang katahimikan. Ngunit mula sa bintana, sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakangiti, hindi mula sa loob, kundi mula sa labas ng salamin. Kinabukasan, walang nakaalala sa mga nangyari. Parang siya lang ang natira na may memorya ng lahat. Ngunit alam niya sa puso niya na hindi pa tapos. Tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman niya ang pagdikit ng malamig na hangin sa batok, at ang mahina ngunit malinaw na bulong, hindi mo matatakasan ang dugo mo. Kaya ngayon, kayo na nanonood, ano sa tingin niyo ang dapat kong gawin? Sa ganitong sitwasyon, tatakbo ba kayo o haharapin niyo sila? Sa tingin niyo ba, mabubuhay pa ako bago nila ako tuluyang makuha?